Ngayon po, ang ating pong pag-uusapan po ngayon is about ito pong implementation na. Kasi ito na po yung importante. So, noong January 7, napag-usapan po namin ito ng Department of Trade and Industry and the Department of Energy na mas mainam siguro magkaroon tayo ng grace period about the implementation of the law. Ikot muna tayo sa buong Pilipinas para mag-conduct ng educational and itong familiarization about the law. So ito po ang nangyari kung bakit po meron po kaming tinatawag na LPG Summit. Originally, isa lang po yan dapat, itong nasa MOA. Pero sinabi po ng Energy Department at ito po ay dinipensahan nila kay during then ay even now ay si Secretary Popo Lotilla na magtanda ng regional summit dahil ito naman ay susuportahan ng mga pribadong sektor. So, yun po yung nangyari. Para po hindi kaagad-agad yung implementation of the law, plus alam naman po ninyo yung license to operate. Binigyan po ng gobyerno ang ating industriya ng 6 na buwan, grace period, para po mapalitan yung ating SCC to become LTO. At para to apply tungkol dun po sa lahat ng required submission para makakuha ng LTO. By the way, may dagdag ko lang po pala. Mapapansin po ninyo na iilan lang po tayo ngayon dito. Kasi po, yun din naman po yung abiso po sa ating mga GM. Na sabi ko, dito sa programang ipapaliwanag natin ngayon, ang kailangan lang po natin i-assess at initially na imbitahan yung susunod sa batas. Kasi pagka hindi naman mo kasi susunod, kahit anong paliwanag na gagawin mo, talagang mahihirapan natin kumbinsihin. Ang makakapag-kumbinsi na lang sa kanila pag naramdaman na nila yung higpit ng pamahalaan sa pag-i-implement ng batas. So, ganoon po ang nangyari. So, nag-umpisa po ang LPG Regional Summit na ginawa po ng Department of Energy and Trade and Industry in participation ng ating mga private sectors. So, para sa katibayan, ito po yung mga pinuntahan po namin. Nag-umpisa po kami sa Region 1 sa La Union, San Fernando, La Union. And then sinundan po ito ng Region 3 sa San Fernando, Pampanga. And then after that, sa SMX, dito po natin ginanap yung pinakamalaking LPG Summit. At dito rin ho, inibitahan po natin yung mga principal authors at chairman ng bawat energy committee ng both Congress and Senate. Noong panahon po na yun, ang author po ng batas ay yung kapatid po ni Senator Sherwin Gatchalian, si Wes Gatchalian. Sinuportahan po yan ng LPGMA at 90 congressman. So, sa Senate naman po, ito po ay authored by Senator Sherwin Gatchalian. Siya rin naman po ang chairman ng Energy Committee sa Senado. At sinuportahan po ito during that time, ang presidente ng Senado ay si Tito Soto. So, after that, pumunta po kami ng Batangas for Region 4, sa Lipa. And then after that, ay Bicol Region sa Legazpi Albay to cover the Region 5. Then, balik po kami ng Region 2 sa Isabela. Ginanap po ito sa Kawayan City. And then, after that, dahil na-cover na po namin ng Luzon, nag-Visayas na po kami. Doon po kami na unang pumunta sa Cebu to cover Region 7. And then, ang Iloilo to cover Region 6. And then after that, yung last leg po namin ay sa Mindanao. Dito po sa CDO to cover Region 10, and then Davao City to cover Region 11. Dito po, pati po yung BARN, yung Bangsamoro Autonomous Region, in-invite na po namin na doon na po pumunta sa Davao para po umattend. Yun po yung
ginawa po natin at ng Department of Energy para kahit pa paano po wala pong masabi ang buong industriya, yung tumututol man at yung sumasang-ayon, na nagtanggap po tayo ng 6 na buwan na grace period at the same time tuloy-tuloy na education and information drive. Covered po ito ng national media, kaya hindi po pwedeng gamitin dahilan na kaagad-agad in-implement ng hindi po ipinaliliwanag ng maayos sa ating mga sektor sa LPG. Yan po yung katibayan kung bakit po masasabi natin na naging maluwag pa nga ang Department of Energy para ipaliwanag po sa atin. Ngayon, dito po tayo sa implementing na. Dahil sabi na naman po, marami na naman tayong naririnig na meron ng batas, meron ng implementing rules and regulations, implementation naman ang problema. Dalawa naman po ang issue dyan. Number 1, kakulangan ng tao ng Department of Energy. Dahil sabi ng batas, ang siyang ahensya na mayroong tawag dito, yung primary, yung sabihin, yun po yung exact word sa batas, primary agency na siya pong mga masiwa ng pag-i-implement ng batas ay ang Department of Energy. Ang problema po ng Department of Energy ay ang kakulangan po ng tauhan. Kukunti po ang inspector po nila. Alam naman po ninyo, ang OIMB is covering NCR, Region 4, Region 5. Ang Luzon Field Office covering Region 1, Region 2, Region 3, and CAR. Luzon Field Office at saka yun lamang pong OIMB napakalawak na po ng kanilang kailangan i-cover. Ang Visayan Field Office, ganoon din po. Ganoon din po ang Mindanao. So, ang nangyari, nagpulong po muli ang Department of Energy, DTI, and private sectors. Ito po, hindi po namin ito ipinaalam during the summit. Kasi tinapos po muna namin ang summit. And pag inyo pong maalala, July 7, 2023 po, ang official start of the full implementation of the law. Yung first part of the implementation of the law is July 7, 2023. Well, nakakalungkot, pero yung 6 na buwan na ibinigay na palugit sa ating industriya para doon sa license to operate, kukunti po ang nag-apply, nag-renew, o kaya nag-convert from SCC to LTO. Sakit po siguro talaga natin na last minute. Nag-file po ang iba't ibang refilling plan ng motion for extension. At yun naman po, kumalat din po sa social media. Pero gano'n pa man, dinenay po yan ng Department of Energy. So tuloy ang pag-implement po noong July 7, 2023. So doon po, napuno yung pag-applicant, yung pag-apply ng LTO sa Department of Energy in all their offices. Tandaan po ninyo, OIMB man yan sa Taguig, Luzon Field Office sa Pangasinan, Visayas, sa Cebu, at ganoon din po sa Mindanao, sa Davao. Pero ganoon pa man, ay pinagpatuloy pa rin po nila yung pagtatanggap at wala pong penalty. Ang naapektuhan po doon ay yung inspection. Kaya po, nangyari na hindi sa inyong kaalaman, nagkaroon po kami ng mga meetings with all the agencies para po ma-implement natin kung ano yung nandun sa batas. Ano ang sabi ng batas? That the Department of Energy can seek assistance with any other government agencies, especially mga law enforcers. So noong po July, nag-umpisa na po ang meeting. So una, kinausap po namin ang Department of Trade and Industry. During that time, kahit tapos na po yung termino, nauna po kami nag-meeting ni Secretary Lopez. Pero after that, dahil bagong administrasyon,
under the administration of PBBM, si Secretary Pascual. So, yun po yung aming first meeting doon po sa yun po yung first meeting namin during that time sa pagkakaupo po ni Secretary Pascual. Very welcome naman po sa kanya na mag-create ng isang team to go after and just focus on the LPG. Pero dahil nga sa dami ng other product ng DTI, napag-usapan namin na kung pwede at pumayag naman siya na we had to tap other law enforcement agencies. So after that, nung pumayag na po siya, then pumunta naman kami sa DOE. During that time, we have a meeting with Secretary Popolotilla. 2 beses po kami nag-conduct ng meeting doon dahil sabi nga namin, kung ano man yung kakulangan ninyong tao, which is they are busy in accepting applications for the license to operate, kung po pwede tayong pumayag kayo na we have to seek an assistance from other government agencies. At pumayag din naman po siya. So, ang kasunod po nun, ang alam naman po natin kung anong law enforcement agencies ang siyang talagang covered nationwide, which is the Philippine National Police. So, ito po yung ginawa po naming meeting with then Chief PNP Asurin. Dahil nga, hindi naman siya nagtagal sa kanyang posisyon, pero siya po yung nag-umpisa na magkaroon ng Memorandum of Agreement between the PNP and DOE and DTI. So after that, kami po ay inassign dahil nailipat na po ang pagiging Chief PNP kay Chief PNP General Acorda, Benjamin Acorda. Inassign po niya sa amin ang CIDG, headed by Major General Romeo Caramat. So, ito po yung unang meeting namin. This is way back August. So, after 1 week, nag-meeting po kami ulit at sabi niya, ipatatawag niya lahat ng kanyang regional director hanggang sa lahat ng unit sa Krame. At nangyari po, yun home briefing. Ang briefing po na yan ay tinandak po ni Alex Rayos ng DOE at sa kanila Robert Cardinales ng DOE para po mabigyan na po ng authority ang CIDG to conduct raids. Ang maganda pong nangyari ay the whole day, ipinaliwanag po ng abogado ng Department of Energy kung ano po yung provision ng batas at ano po yung mga violations. So, alam na po na CIDG ngayon, yung RA 11592. Maliban po dyan, ang ipinakiusap po ng DOE sa CIDG ay i-priority yung night operation dahil sabi nga nila, meron kaming inspection sa umaga, kaya lang sa gabi ang operation ng mga planta. So, pwede bang yun ang unahin? So, pumayag po ang CIDG. So, this covered all regions na lahat po nung nagpapanggabi, sila na po yung nagsa-search, nagsa-serve ng search warrant. Maliban po doon, naisip din po naman namin na hindi naman po pwedeng, baka in-expect namin na marami po ang maa-aresto. So, kinausap po namin ang Department of Justice to put in a special prosecutor. So, nangyari po ang meeting, tinatawag po ng Kongreso ang Department of Justice. Umattend naman po sila sa meeting. Ang nandyan po sa litrato ay si Majority Floor Leader Manix Dalipe. At ang lahat po ng kasama niya dyan ay ang sa DOJ, headed by Yusek Brigilo Dulay at ang kanyang mga provincial prosecutor. So as of now, meron na pong mga prosecutor assigned
to handle LPG law. Yun po yun. Kaya po, even NBI, kasi po yan po yung isa sa ipinakiusap po ng DOE, na po pwede ba magamit din ang NBI. So, yun po yung istorya po tungkol po dito sa nakalipas na 3 buwan. Kaya po, itong mga nakalipas na 2 weeks ago, sunod-sunod na po yung operation ng CIDG at saka ng NBI. Ito po yung mga ilang operation po ng taga-DOE sa umaga at yun naman ng panggabi, ang CIDG po ang nag-ooperate. Ang kinover po muna nila is Region 1 and NCR and Region 4. Yun po ang kanilang operation sa ngayon. So, yun po mga pinakikita po namin ay upang alam naman po natin dito sa ating industriya, dalawang grupo ito. Yung grupo na legal at grupo ng mga nag-illegal, at may isang grupo pa yung partly legal pero doing illegal. Natural, marami po ang maiinis, marami rin ho naman ang natutuwa. Pero doon po tayo sa legal. Kasi ang sinasabi po lang naman natin dito po sa ating meeting sa ngayon is to give you the right information. Kasi po, alam mo po, magpapahina ng loob ng mga legal yung mga kwento ng iba't ibang independent revealer na sasabihin nilang, walang problema, may kilala naman namin yung mga inspector ng DOE. Kaya pagka nag-inspect ang mga DOE, walang nahuhuli. Yan naman po ay totoo. Kaya po ang ginawa po ng Department of Energy, sila mismo ay naiintindihan po nila yung sitwasyon na yan. Kaya po nila inalaw ang CIDG at NBI. Kaya po pag lumalabas po ang CIDG, always may huli. Palagi may na-aresto, pinakukumpiskahan, at lahat po yan ay ifinafile po agad sa fiskal. Kasi meron na pong prosecutor na nakabang. Ito pong ating mga topic po ngayon ay ano pa po ba ang aasahan natin na mga additional operations or implementations of the law. Nabanggit ko po kanina na tayo po ay nasa first part of the implementation of the law. Ang hindi pa po napapatupad as of now ay yun pong tinatawag nating yung generic na walang laman. Kasi sa ngayon po, ang bawal pa lang po at illegal that can be charged, you will be charged criminally and administratively pag kinargahan po ninyo yung generic cylinder. Pero pagka wala pong laman, wala pong violation. Pero yan po by 2025, kasi po 2021, pumasa po ang batas, October. Yung first implementing rules and regulations, bakit po January 7 ang implementation? Kasi po lahat po ng implementing rules and regulations ay na-publish noong December. And after that, ito na po yung January 7. Kaya yan po ang official, 2023. So 23, 24, and 25. So by year 2025, January, doon na po mag-kick in o may implement yung second part of the law. Pagka yun pong inyong cylinder ay generic at kahit walang laman, pwede po kayong ma-charge criminally. Yun po yung sinasabi po ng batas. Marami po kasi ang nagsasabi na meron pa kayong grace period kaya kargahan nyo muna ang generic. Mali po yun. Kaya po sa ngayon, kahit po generic na may laman, kinokumpiska na po ng CIDG at kasama na po sa search warrant po nila ang generic. Kasi po, nandun naman po sa implementing rules and batas ng RA 11592 na pag kinargahan mo ang generic, ito po ay may criminal case na katapat. At meron din po ibang administrative fine and cases. So, ganun po yun. Ang
Isa pa, yung kung hindi pa mo na nai-implement yung tinatawag nating NBPTF, yung National Program Implementing Task Force. Ano po ang papel ng NBPTF? Ito po ay yung taga-gawa at taga-bigay po ng suwestyon sa mga programa po ng batas. Ibig sabihin, hindi po kasi nililimitahan ng batas na kung ano lamang yung mga current violations, yun na po yun, hindi po gano'n. Kaya po meron po inilagay ang batas na NBPTF. It is composed of the Department of Energy and Department of Trade and Industry. Sila po yung chairman and co-chair ng NBPTF. And composed of private sectors. Pero ang talaga po mag-a-approve niyan ay yung chairman at co-chairman, which is ang Department of Energy and Department of Trade and Industry. May mga magiging policy na ipapatupad po in the future at kung kailan yun, it will be next year. Yun po NBPTF. Bakit po gano'n? Dahil as of now, meron na po yung RPIDF. Familiar din po siguro sa inyo yun, yung Regional Program Implementing Task Force. Ito po ay composed of all our sectors. Yung voting and non-voting. Ang mga voting dyan, yung mga marketers and dealer. At saka mga marketers. Apat po yung voting dyan. Ngayon, sila po ay pwedeng magbigay ng suwestyon para umakyat po yung kanilang mga suwestyon na palisiya na kailangan mong ipatupad ng gobyerno sa NBPTF. Yan po ay mangyayari po next year. Pagka nadagdag po yun, ang ina-expect na po namin dyan is yung tinatawag nilang supply cut-off. Wala po kasi sa provision ng batas yung supply cut-off. Ano po yun? Pag may violation po kayo, halimbawa, na kahit na-revoke yung license to operate, kung meron pa rin pong kayong kaibigan na magsaserve ng supply na pangangailangan ninyo, patago, nakakapaghanap buhay pa rin kayo. Pero ngayon po, doon sa bagong magiging policy, pagka na-submit na po ito sa NBPTF, ito po yung tinatawag natin na supply cut-off. Ibig sabihin, kung ang isang terminal ay nagsusupply po, nangyayari po sa ngayon yan. Pag ang isang refilling plant ay violator, kahit po tinanggalan na siya ng LTO, at kung siya ay bumili sa isang terminal, yung terminal na kadalasan po ito yung mga bagong terminal na dumating ngayon, tuloy pa rin ang bebentahan kasi wala siyang market. Tandaan po ninyo sa kasalukuyan, sa 5 terminal po, nandyan po ang SPI, nandyan po ang Gasol, nandyan po ang Soleil, ang Phoenix. Yan po ay may mga brand. Alam naman po ninyo may mga brand yan. Hindi bigas pala, may mga brand po yan. Ani po pala ang terminal nila. Yung isang terminal po kasi wala pa akong brand yun. Ibig sabihin, wala siyang planong magsilindro. Pero, ang gusto lang niya ay magbenta ng wholesale sa mga independent. Eh kadalasan, ang independent pong customer niya, yung mga nag-i-illegal. Kasi nga, mas mababang ibinibigay ang produkto. Pero, ang sagutin ng refilling plant, bahala ka kung mahuli ka. Kasi sa ngayon po, ang mga terminal ngayon ay nagkasundo na ayusin ang buong industriya pagdating po sa silindro. Kailangan po namin ayusin itong natitirang 6 na milyon na cylinder para po ito ay maging standard up to 2025. Yun po yung aming naatasang order ng Department of Energy. Ngayon po, ang pagka naipasa na po namin itong NBPT na, isasuggest po kasi namin dito ang supply cut-off. Pagka ikaw ay violator, dapat hindi ka bigyan ng produkto. At yung nag-supply sa inyo, kasama sa makakasuhan. Yun po yung maidadagdag po yan. Okay, so ngayon, nabanggit ko na po yung
lahat po ng kasalukuyang implementation ng RA 11592 at ano pa po yung mga parating. Natural, hindi lang naman ho palaging hulihan. So, ang bilang dealer ng Regasco, tandaan po niyo sa batas, hindi naman ho kayo kailangan obligahin ng Regasco na mag-exclusive. Bawal po yan. Ang sabi lang po ni Director Rino, pag umayag kayo at umayag po ang both parties, ang supplier at ang dealer, customer, na mag-exclusive, wala magagawa ang Department of Energy. Pero sa amin po sa Regasco, hindi mo namin ipipilit ang exclusivity. Sa amin po, ay okay lang ho na mag-multi-brand kayo. As long as ang pakiusap lang po namin ay doon po kayo sa maayos na marketer upang masuportahan po yung inyong silindro. Dahil maliwanag naman po sa batas na ang dealer and retailer ay hindi po pwedeng maging responsibilidad niya. Hindi po pwedeng sabihin ng batas na ang pag-maintain ng tangke ay nasa responsibilidad ng dealers and retailers. Hindi po ganon. Ang sabi ng batas, ang marketer, independent retailer marketer, ang siyang may 100% na responsibilidad sa pag-maintain ng silindro at saka sa pag-convert ng generic to become a standard cylinder. May kanya-kanyang policy ang bawat company. At isa-isahin po natin na ipaliwanag po yun. Good morning, si Katuring. So, ituloy lang po natin yung education drive ni Regasco, no? Sa video nga ay doon po ay pinaliwanag lamang po ni Regasco, ni Boss Arnel, yung development po ng implementation ng Republic Act 11592, no? Na kung saan ay yun nga, no? Bumubuo sila ng national and regional task force na siyang magiging katuwang nila para sa pagbalangkas pa ng ilang mga probisyon at pagpapatibay pa ng ilang mga pulisiya na magagamit nila upang mas lalong mapaigting ang pagpapatupad ng Republic Act 11592. Dahil sinasabi nga po ni Boss Arnel na may dalawa pong implementasyon Yung first implementation pagdating po sa cylinder, ito po yung paghuhuli nila ng mga generic cylinder na may mga laman. Pero sa first implementation ay sinasabi po na wala pang sa first implementation, yung pong mga walang laman na makikita ay hindi pa bahagi ng pagsasampa ng kasong kriminal sa mga matatagpuan nito dahil lang sabi niya ay ang pinaparusahan pa lang o ang sinasampahan pa lang ng kaso ay ang mahulihan na ang generic cylinder ay kargado o kinargahan. Ayan. No? So, liban dyan, ikinuwento niya ang mga iba't ibang serye ng pagpupulong na ginawa kasama ng Department of Energy at iba't ibang sangay ng ahensya ng gobyerno, partikular ang CIDG at ng NBI kasama ng Department of Justice para ay maging solid at magkaroon ng mas malinaw na proseso sa pagsasampa ng kaso sa mga mahuhuli, mga paglabag dito po sa Republic Act 11592 dahil nga tanggap po ng Department of Energy ayon na rin sa pag-uulat ni Congressman na dahil na rin sa kakulangan ng kanilang manpower sa Department of Energy kung kaya't marami pa rin ang mga nakakalusot at marami pa rin mga
refilling plant at iba pang mga LPG participant na nagagamit ang kanilang puwersa at kanilang impluensya para makalusot dito sa mga panghuhuli ng mga illegal na mga nag-ooperate sa iba't ibang rehiyon. No? So siyempre, at dahil nga dyan, yun ang dahilan kung bakit kasama si Congressman at ang Department of Energy and the rest of the proponents of the law na nagsagawa po ng series of meetings with the CIDG, Department of Justice at NBI para balangkasin ang mga proseso, palakasin itong pagre-raid na ito at pagsaserve ng mga search warrant. Dahil hindi nga makakagwanta ang Department of Energy, kung kaya talaga naman makikita natin na halos sa mga refilling plant pa lamang ang kanilang nasisimulan. At yun nga, isa nga sa mga tanong natin doon ay yung pong sara today, bukas-bukas. Ibig sabihin, magsasagawa po ng inspection ngayon, magsasagawa po ng raid ngayon, maisasara ngayong araw na ito, sa susunod na araw, bukas na naman. Kanya hindi nyo, yan ang pinanggagalingan ng mga discontentment, eka nga natin, at yung pagkakawalan ng tiwala at pagkawalan ng saya ng mga kasamahan nating mga tangkero na parang hindi sincero. So, ang justification at tanggap naman na dahil sa kakulangan po ng manpower ng Department of Energy. Karoon po ng mga series of summits na originally, ang dapat ay sa MOA lang, yung pong summit dapat sa MOA, pero nakita nila yung pangailangan ng information na kinakailangan ng publiko kaya nagsagawa po ng mga regional summits. Ayan, so ayan po yung pasimula. No, nasa halip po ay implementasyon na ng January 7, nagkaroon po ng grace period until July 7. Dahil kinakailangan nga po na siyempre maipaalam na liban although napasa na po yung batas, napirmahan na po, napublish na po, pero kinakailangan nagkaroon po sila ng grace period para ipaalam pa ito sa publiko. Then afterwards, nagkaroon ng mga pagpupulong para itap itong CIDG, itong NBI, itong Department of Justice. Nag-designate daw ang Department of Justice prosecutor para i-prosecute itong mga cases filed against yung pong mga kasamahan natin na scrupulous o mga nahuhuli, no? At the same time, yung pong division of labor sa CIDG po in connection po dun sa serving of warrants ng search warrant. Okay, so sundan po natin, tignan ho natin ang development sa susunod na mga panahon. Kaya malaking bagay po yung ginagawang information drive ng Regasco para kahit papano updated tayo at aware tayo about this 11592, about the development of 11592. Yun nga lang, kahit ano sigurong dami ng mga pang-re-raid dyan at kung alam mo naman, walang kakontentuhan, no? Mahirap i-satisfy ito pong mga namuhunan, lalong-lalo na yung mga malilit na tangkero na naghahangad ng immediate na yung immediate na resulta, no? But for the meantime, siyempre na-appreciate na rin po natin yung mga ganong inspection, raid na sinasagawa ng Department of Energy. Ang hiling lang po natin, sana maging consistent at maging sincero. Sana wala dyan yung tinatawag na sarado ngayon, bukas sa kinabukasan, sa susunod na araw dahil na rin sa mga alingas-ngas na impluensya at lagayan na pwedeng mangyari sa mga kakilala nila sa Department of Energy. Ayan, so sa susunod pong video, paliliwanag naman natin ngayon sa susunod ay ito pong cleansing na ginagawa ng Regasco sa kanilang hanay mismo sa Regasco.